Excuse me. Oh. Yun na to. May I mention first the PDP Laban senatorial candidates. They have been introduced. This is Sajid Dong Mango Dadato, Mr. Ronald Bato de la Rosa, Bongo Aquilino Pimentel, and Francisco Tolentino. Dolores Municipality Mayor Robert Victor Ciares, our elected officials who are here with us this afternoon, distinguished guests, mga kababayan. Before I say anything by way of a predicate, gusto ko lang malaman ninyo na dalawa lang ang mensahe ko. And it's a short one, just like during the presidential debates. Nagbubulit-bulit lang ako. Short but simple issues because I know we will not have the time for a lengthy speech. That is why I can say, in all honesty, yung mga TV networks, may I remind you, good as any other time, puro ano lang kayo, hindi naman kayo mga cameraman, just employees of the companies. Yung mag-sponsor ng tawag nilang presidential debates, dialogue, discourse, it's actually para lang makakaroon ng pera yan. You rake the money, but you know, if you just give a candidate an hour, a minute and a half rather, walang masasabi yan. Then the intermissions and everything. Kaya ako, I had to end my speeches early, deliver short ideas, because I know I do not have the time. I hope that the next presidential debates in the coming years would be a more educated one, give all the time to the candidates to expound and talk about the issues they want to bring to the people. Otherwise, it's just an exercise of money. And, you know, expenses are, they do not come easy. Yung mga kandidato na walang pera, during the intermission, kagaya ko namin, every time there is a recess or a break, yung mga kandidato may mga dyan sa side, mga propaganda. So kami yung walang pera, wala. Titindig lang kami doon. Or otherwise, we repair to the rooms, tawag nilang holding room namin. Having said that, actually, we are here to, me, because I seldom visit Abra. But I've been here. It's quite a bit far, and I'm only given an hour or two to talk because of the clouds will start to go down, and the ceiling is low, and it's a mountainous area. I mean, hindi mo makikita ang bukid. You know, a chopper is visibility. But I do fly at night. As a matter of fact, I'm the only candidate na lumilipad ng gabi. But for safety reasons, if it's talagang mabukid, they want it early.
para makita pa nila ang mountain ranges. Otherwise, baka doon ako maglanding, then may bagong presidente kayo bukas. Let me just give you two statements. I know that you are not familiar with me. And what you might probably hear is the constant criticism or attack on me about my mouth, about my behavior. But that is good, because people should realize that I never transitioned from being mayor to president. Kaya gusto ko tawagin lang akong mayor. I do not want that title, Mr. President, because that is, it seems to be a distant star to me until now. I just want to keep it simple, and in all of my dealings with the public or about the public or in public, I just talk simply. I do not give speeches. I simply want to talk to you. Ngayon, yung presidency ko will end 3 years from now. I remember distinctly, and try to recall, if you can, about the promises that I made. I made it simple, short, and almost doable because it is there. Before the elections, you never heard me talk about build. Because I was not sure whether the environment, political, social, and everything, would give me the opportunity to work hard and realize my dream. Ngayon po, ang unang promise ko, and I distinctly remember na hindi ko talaga nagawa hanggang ngayon, was yung EDSA. But you know, nandito man si Senator Pimentel, with due respect, we were just talking about it. Ika nga, we were shooting the breeze with everybody. Baka makakuha tayo ng pera na malaki. Meaning, wala man tayong pera ganun kalaki at one time. So sabi ko, we have to borrow. Ang gusto niyong mga kumakampi sa akin para talagang magawa ko was that they would give me the emergency powers, the same powers that were granted to Cory and Ramos during yung constant brownout energy. And Cory, binigay sa kanya lahat because of the so many things she had to do post-revolution. Ako, nung pinag-uusap-usapan lang po namin, may isang senador, while they were also discussing the proposed powers so that I can buy without biddings and at very fast. Ang gestation period kasi ng papilis na para may gusto kong project gawin, just on the table. Ang gestation period niyan, ang buntis is 9 months. Ang papel, 7 months. Na kung ganon katagal, di mo talaga magawa lahat ang gusto mo. At ang ayaw ko, narinig ko sa kanya, na alam mo, malaking pera to, ibibigay namin, pero I am afraid of corruption, baka nakawin, ganon. Hindi nang narinig ko, sabi ko, wag na lang. Kung ganon lang naman ang duda ninyo sa akin, baka talaga akala ninyo magnanakaw ako, wag na lang. So ang ginawa ko, nag-build ako. Kasi nung ako ang presidente, nagkaibigan kami uli
ni Xi Jinping ng China. Nakaaway ni Noynoy yun eh. Sila Trillanes went there for 9 times at wala nangyari. I would be dishonest to say na nabigyan niyan siya ng pera. But 9 times Trillanes traveled to America to talk in behalf of the President. At wala nangyari, galit na galit ang China. Now, nagkaroon ako ng problema. Kasi alam ko yung mga armas ng sundalo ko, luma na. The Americans were counting probably. Ayan pa yung Armalite ninyo. Pero hindi na alam. Ang Armalite, ang bore, ang pinaka-limit yan is about 35 to 40,000 rounds. Tapos mawala na ang higpit niyan. So paglabas niya, kasi ang paglabas sa sa board, umiikot yan paikot ganon. May tawag nila land and globe. Taas, land, tapos malalim dito. Kaya baski na malakas ang hangin, may sarili yan siyang velocity ng kanya generated by the paglabas. Yung mga baril na mga sundalo ko, pati polis ko, lalo na polis, hand-me-down yan sa army, sa military. Di man kami nagbibili ng gano'n. Sabi, polis, total may sidearm na. Pang ano na lang ito. And that is why, sabi ko, that cannot be done. I would start by arming the SAF, parang special forces. The SAF forces are organized to meet the urban challenges dito kung magpasok mo. Hindi sa rural, urban, in cities. Yan sila. Ang training nila, mga building. So, gusto ko silang bigyan ng bagong armas kasi may danger na brewing. When I became president, malakas na ang pasok na nagpapasahan na ng armas. So we tried to import 23,000 rifles. Unfortunately, an American congressman and a senator stood before the floors of Congress at dinenounce nila na they will not sell it because ang gobyerno ko will just use it against its own citizen. Hindi ko maintindihan. Nagbili ako ng UE, Canada, nung i-deliver na, sabi nila, you can have it, but you cannot install arms inside. Di mo malagyan ng M60 on the side. Sabi ko sa puti, Amerikano, and sabi kung hindi ba naman kayo bugok, kung hindi ba naman kayo torpe, my own citizens are joining the Communist Party of the Philippines trying to overthrow this government. At ang mga taga-South joining Abu Sayyaf and decapitating people in front of the public by using a video. Yan ba ang sabihin nyo? Is that the way how you rationalize things? Hindi niya alam na ipit kami. So, kalaban man ni Pinoy, I tried to send some representatives to talk Chinese. Tapos, pumunta ako. I come here in peace, Mr. Lee. Gusto ko lang bumili ng armas. Gusto ko lang bigyan mo ako ng easy terms kasi wala akong pera. I'll give you. Kulang, pumunta ako ng Russia. Usap kami ni Putin.
on that day na mag-usap kami ni Putin para sa armas, pumutok ang Marawi. And my soldiers and my policemen died almost. Na ngayon, bakit ko dinoble itong mga sweldo ng pulis ko pati mga military? You know, they are the ones that I will order. You go there in that barangay. Go there to the jaws, to the mouth of hell, and die there fighting. Do not come back here. And they will. They go and fight, and they die. Kaya yan ako dyan. Noon ako. Sila yung matawagan ko kung magkaletse-letse ang panahon. Kaya yun ang maintindihan ninyo kung bakit. We need a strong army because we are so facing many revolutions. The revolution of the MI natin anaarigdo na kay Murad. Yung revolution ni Norm Suarez, he came to see me, to ask me to intercede in his behalf that he be given temporary pass to go out. Kasi may kaso siya, pipriso siya dito, para maka-attend ang OIC. So I told the military and the police, babalik yan. He's not a fugitive, he's a revolutionary. And you know what? That guy will always come back. It would be an insult to his person if he is buried in another land. Babalik dito, yan dito magpakamatay. So, Mindanao, medyo yung revolution, which is the objective of getting a territorial concession, yung dalawa. But itong Abu Sayyaf, there can never be any peace talks dyan. Wala ako because they are cruel, they don't have any ideology, they are pretending to be Muslims with the cause, but all they do is to kill and destroy. Tapos, mayroon tayong druga. Remember, sabi ko, if elected, I will take care of this revolution. I will try to solve them. But I cannot talk to the NPAs now. They need maybe more time, a more educated way of doing it. Mayroon pa tayong droga. Itong droga ho, hindi ko na taasin. Droga, huwag talaga kayong pumasok dyan. Alam mo, bilang kapatid ninyo, Pilipino, walang Ilocano, except Pimentel. Pimentel is a migrant Ilocano to Davao. Kagaya namin. Kami from Cebu. Pero magsikwel ako. Lahat ng sundalo, halos lahat ng sundalo ng Pilipinas, Ilocano, pati Ilonggo. Those are the warrior tribes. Yung iba, I'm not trying to derogate, but I can hardly see of anyone. It's to your advantage. Halos all members of my cabinet are Ilocanos. Pinalitan ko lahat yan. Wala nga na tayong kandidato masyado na Ilocano, but the cabinet, sa isang linya, we had a cabinet meeting last night. Tapos kami mga 3:00 na. On one side, sila Roy Simato, Esperon,
Manggalatok yan. Si lahat na, Del Rosario, Delvino, tapos na? Tugadi is my classmate. Tugadi of Tugigaraw. Classmate ko yan. Lito Ramirez. He was our number 6 sa bar. Tugadi was the valedictorian. Nandyan ngayon sa akin, puro Ilocano yan, halos. So, di kasi dormitoryo, yung mga anak ninyo, yung anak ni sino mo? Yung brad ko. Sosa. Maraming Ilocano, pati lahat ng halos official ko Ilocano. And I'm happy. I'm comfortable with them. Ang mahirap ako mag-intindi ng Ilocano dito banda sa taas. Hindi ko maintindihan yung Ilocano ninyo. Yung, medyo iba doon sa Ilocano sa Cordillera going to isa. Ayun, Ilocano isa, yung nakaitim sa likod. Tumindig ka nga, Ilocana. Oh. Maganda, no? Ini-introduce ko, so patakbuhin ko ito ng mayor ng Baguio after Kadumugan. She's, ito yung police captain ito. Si Sofia Dilu. D-E-L-U. Ito yung kandidato ng Miss Earth na ilagay sa front page na kinuha ko. Akala nila kinuha ko kasi Miss Earth. Buang-buang man yung media. She was already a policeman. Kapitan na yan. Mabuting trabahante. Yung isa, yan ang kapatid ng asawa ko. Kita ng asawa ko. So yan. Limitado yung ano. Na ngayon, sabihin ko sa inyo, ano ba ang hindi ko nagawa at this time of my political life? Ano ang hindi ko nagawa? Makita ninyo sa Luzon, puro magagandang daanan. Matapos yung ni Tugade, Maynila, yung sa Cordillera, that would complete the whole stretch. Puro na magandang highway na dito sa Luzon. Airport natin, subukan ninyong pumuntang Cebu, lahat, Iloilo, magaganda ang airport natin. Kay Tugade yan. Sabi ko, classmate ko sa law school. Yung sabi ko na universal care, nandyan na. Wala daw akong ginawa. Ang pangako ko na free education, nandyan na, batas na. Kaya ko kailangan ko ng pera. Doon ako, I promise, sabi ko, anong pinaka-problema nito? Irrigation. Kasi minsan hindi nababayaran nila yung irrigation fees. Sabi ko, pag na-presidente ako, wala ng irrigation fee. Wala na ngayon. Yun ang inuna ko. Tapos yung for peace, alam mo, it's almost 8 million teachers. Dublado yung mga sweldo nito. At yung infrastructure ko, maganda na ang, sabi ko yung EDSA, do not blame me.
I tried. But you know, there are just some people na pag may madating na proyekto niya, tapos, magkano to? Ito, ganito. Napakalaki naman yan. Kukurap lang yung pera. Sabi ko, pag ganon, huwag na. Kaya makita mo ngayon sa Maynila, puro daan na elevated skyways na pag ganon-ganon na lang. Do you know that if you are in Cubao, pag natapos yung connector, you will arrive Makati 5-10 minutes. Drive walang ganito. Ang successful lang yung binibigay ng Hapon ng mga grant. Grant is gratis, libre. And they offered to bore a tunnel there para sa subway. Yun lang hindi nila binabara ng... Kaya yung oposisyon, mautak man sana. But their penchant to be just at the other side. Lulubugin mo lang eh. Their victory next year hinges on the way how they attack people and the propensity to paint you in another dimension. Itong mga kandidato na ito, they want to appear white. Kami puti, malinis. So yung kalaban niya, pinturahan niya ng itim. You just paint your opponent black and you appear white. Ganon talaga. And sadly, sayang yung utak nila. At yung iba naman walang ginawa. Yung si Trillanes, si Dilima, alam naman ninyo buong Pilipinas ang umpisa niyan. Nag-umpisa yan sa alam ninyo yan. Sino bang nakialam noon? Senado. Tapos Department of Justice. Ambisyosa lang at marunong lumusot. Kaya she's painting everybody in town black so that she will appear a Virgin Mary. Pero hay ka, may tape na what a hypocrisy. Tapos itong mga left naman sa labas, panay ang award nila. Ako, diretsuhin na lang natin. Kung mamatay si Virgin Mary, siya nang ipalit natin. I know Abra is conservative sa reliyon. Sabi na, Abra, Naga, Cebu, Cagayan. Yan yung mga conservative na ayong. Pero alam mo kasi wala akong magawa. I have to answer. Ito si Tatad. Ayaw ko anong tribo na itong putang inan to. Sige sabi si Duterte may cancer. Tapos yung dito banda sa Puwit, yung column. Pati ako tuloy araw-araw niya, nagdududa na rin ako. Pero every time maligo ako, kut-kutin ko yung buto. Tapos amuyin ko. Okay man. Amoy tae lang man, wala man. Pero ikaw, Tatad, binabastos mo talaga ako. Ikaw yung nagsasabi, may cancer ako, hindi na ako magtagal, gano'n. Ikaw, anong masasabi ko sa iyo? Mas masahol yung iyo. Alam mo bakit?
Kasi ikaw ay hindi na pwede. You have a diabetes at ikaw ay hindi ka na makatayuan ng utin mo. Kami naman, Mr. Tatag, hindi naman kami mayabang. Siguro mga harap ko dito, pag walang Viagra, gano'n yan. O medyo gano'n. Pag inom ng Viagra, gaganon yan. Abulin mo kasi minsan pag nawala ka sa isip, may problema ka. Binababoy niya ako. Siya ba yung namatay na ro ako? Ikaw, Tatad, wala kang ginawa kung you forgot your role sa martial law. Kakapal ng mukha mo, ikaw yung nagbasa ng Proclamation 1081. See, was it? Hanggang ngayon, nagka-smile ka sa publiko. Sabi ko nga ikaw, Tatad, pag nakita kita, sabihin ko yan, baski saan? Putang ina, sasampalin talaga kita. Totoo lang. Usually, nakita kami, gaganon niya sa akin, patawa-tawa. Wala naman natatawa, but he starts laughing hysterically. Ayang ano niya para maglamig. That's the only purpose. Pero gawain mo ulit sa akin yan. Gusto mo talagang malaman kung ako ay hindi kagaya mo? Pahiram mo yung asawa mo. So, halos lahat man. Ang dadagdag lang na hindi, what was really added without me talking about it lengthily, itong build. Biro mo galing ka, Abinida, punta ka ng Caloocan, just about mga 5 minutes. Andiyan na. Pero kaya may sakyan ka. Or bus. Yan na lang ginawa ko. Next year, maluwang na ang Manila without sans the help of the Senate. Sa bill, yun yung train. Paano ko matuluyan kung kinakalaban ng Manila? Paano ko maswelduhan yung mga maestra? Paano ko magbilihan ng mga aeroplano pati ko? I need to keep this government running. Hindi lang kasi ako fluent sa Tagalog. Though I stayed in Manila for almost 10 years. Kaming mga probinsyano. I don't know kung taga saan si George Idubala. Isa na Ilocano. Idubala was number 4. Lito Ramirez ng Cagayan was yung naging vice governor ni Agi, was number 6. Balicanta, Ilocos del Norte, was number 10. Ako 75 lang. Kasi nakita ko ang sekreto ng 75. It's a good number. Noong high school ko, nakita ko na grade school ako, mag-aral ka ba ng todo, hindi ka maglaro, aral na lang, mag-89 ka, kagaya ng kapatid ko, 92. Ako, 75. Sabi niya, ito bugok nito. Anong bugok? Ikaw, saan ka na ngayon? Second year na ako.
Ako, tanong saan mo ako? Grade 5. Magkano ginastos mong panahon? Aral, siyempre. O ako, laro. Tapos, 20 minutes aral. Isang notebook lang man ako. Lagay dito sa bulsa. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, hindi na ba talaga ito? Inso ko ba? Kung bigyan mo ako ng 76, anong silbi niyang 1 point? 75. Akyat na ako eh. Bakit pa ako aral? Siyempre sabi ko, maglaro muna ako, tapos aral. So, nakaugalian ko ng 75 lang. Pagdating dyan sa College of Law, yung Mindiola, tapos Ligarda niyan sa kanto. Meron dyan noon, ice cold beer. Kayo nag-aral dyan. Diyan ang pag-inom, pagdating sa klase, makasagot, minsan hindi. Pagkatapos, 75. Pagdating ng bar, narinig na natin yan si Regalado. Mga reviewer, mga teachers na namin. Kaya yung valedictorian namin, maliit pa ako, 75. Kanila, 95. Dominguez, pinaka-bright yan. Since kindergarten kami, kababata ko yan. Valedictorian. Kaya yung mga kasama ko dyan, Lorenzana, Sundalo, taga Ilocos del Norte, P. Mayor, valedictorian. Esperon, valedictorian. Lahat sila, mga military, mga cum laude, summa cum laude. Ako, wala. Pero, tignan mo. Bakit ako ang 75? Napapalibutan ako ng mga PMR, ng mga valedictorian sa lototorium. Bakit sila ng mga 95, yung mga cum laude, utusan ko lang ngayon. I still cannot fathom it. Hindi ko tanong ko yung answer bakit. Si Mato, pati si Anyos Quezon, punta ka doon, linisin mo yung Boracay. Para 6 months, malinis. Report siya, sir, malinis na. May mga babae na pumunta doon, kabikini. Ngayon na tayo pumunta. So, hindi na tagal kasi China, taga saan ka ba? Pangasinan. Sabi niya, we have to go. Di po nga napakilala. Well, Mayor, siya, she's very good. Hindi ka nakita nga pa, pero atry mo sa'yo ka. Hindi ako nakita. Si Mayor Tolentino, alam mo, yung re-election, yung 8 diretso sa impyerno. Tingnan mo nga ang mga kandidato. Hindi ako nag-i-insulto. Tingnan mo ang kandidato nila. Si Rojas. Anak ka ng wait. Siya yung promotor ng gambling. Hindi siya. He got into the wrong company. Alam mo ba kanyang police aide, senior police aide, ay si Garbo. Kasi nung nakita ko, dala ko yung si Padbato, buksan mo ang records. I realized then that I would be fighting my own government. 7 police
nandyan sa listahan. Puro general. Luot. Putang ina ka, luot, general. You committed treason. Kayong mga pulis, putang ina kayo, bantay. Yun lang naman po, pasok-pasok kayo ng droga, patayin ko talaga kayo. At ilan na kaya nabasa ninyo police officer, gano'n? PDEA. Alitse kayo. Sabi ko nga, mahal ko ang bayan ko. Maski ganito lang kami. Malayo kami sa Luzon, pero let it not be said na may lumamang sa amin tabla o nakatabla sa pagmahal ng bayan. Kaya, sinong, kay si Rojas, si Tolentino? Francis, 3 times mayor ng Tagaytayan. Nagkaibigan ko yan kasi nagmumotor kami. Ilang beses na ako dumaan dito sa motor. Hindi lang niya ako kilala noon. So, dumadaan kami nagmotor. Nagmotor kaya. Pero ito, kalmado na tao. Mayor, abogado, Ateneo de Manila. Napakabait. Marunong, malapit hindi nga nagsasalita lang. Hindi nagsasalita ito. Ewan ko kung bakit. Ganon ka man, no? Hindi talaga totoo. You know him. He's a very good man. Lahat ng catastrophe ng dumaan sa Pilipinas, doon sa Mayon, sabi ko, iniwan ko siya doon. Sumama siya, sabi ko, dito ka lang. Huwag kang mag-uwi hanggang hindi matapos itong problema dito. Sabihin mo lang doon sa bahay ninyo, padalang ka ng damit. Stay there for 1 month. Paano? Bicol ma rin ito. Mix. Ito pinanganak sa Bicol, no? Ano ng pagka-Pilipino mo? Si Senate President Soto, si Pimentel. Si Soto ngayon, si Pimentel ang pumulit sa kanya. The father is the founding founded the PDP Laban. Ngayon, nagbunga talaga ng gusto. Wala kang masabi. Number 1 sa bar. Malapit ito maging utosan ko. Pag ko na-join ito sa cabinet, utos-utosan, number 1, Kasbar. Sige, trabaho ka doon. But he's a very good man. Mahusay talaga. Tapos, 2 asawa rin, kagaya ko. 2 mayang kanya. Kung naman, tayo realidad. Yung sakyan ninyong, kotse ninyo may reserba. Kotse lang yan. Bakal lang yan. May reserba. Ang tao pa kaya? Pag uwi mo sa bahay, simangot ka, tapon dito, tapon doon, parinig dito, parinig doon. Huwag ka na lang makipag-away yung iba. Bugbog pa yung asawa. Sige. Okay. Galit ka, punta ka doon sa isa. Inaway ako ng ano. Sige, dito ka naman. Anong gusto mo? Lutuan kita. 1 week after, balik ka naman doon. Kasi ang mga sila Inday, bugbugin, ganoon. Inday Sara, yung anak ko, mayor. So, balik ka naman doon. Ano yung ginagawa niya? Pero sa trabaho, mahusay. Yan lang man ang bisyo rin namin. Hindi man ako nagsusugal. Wala lahat. Not me. Ito sunod si Bongo. Actually, si Bongo, accidental aid yan siya. Ang aid ko talaga noon, mayor ako,
sundalo, lieutenant, PC pa noon. Laro sila ng basketball. Yung tao, pinasahan niya sa bula. Yun yung aid ko. Pagsalo sa bula, diretso, tumba, patay. Aywan ko kung anong ginawa nito. Pero patay. Ngayon, pagdating namin sa punerarya, punta ako doon, sa ospital. Sabi niya, sige ako, paano ba to? So, sige, yung, ano muna, unahin ko yung mga anak, pati bata, pupunta ako ang mag-break. That is not really an easy task. So, ako ang magsabi sa nanay, dahan-dahan lang. Natapos sabi niya, kinabukasan, Mayor, kung wala kang aid, ako lang. Bongo is, marunong yan mag-Bisaya. Taga Mindanao Bisaya yan. Bongo is ay Batanggenyo. Ang tatay niya, Tesoro. Yung Tesoro Barong. Ayan. Itong, kung kayo napunta na, the only biggest printing press sa Davao. Hanggang Maynila ang orders niyan. Kaya hindi ako nagsabi na dinajaming ko kayo yung corruption. Mayaman talaga ito. So, ito na nga yung sweldo. Pero hanggang ngayon pa, Babong, kayo pa rin yung mo, kayo pa rin? Kikinig yung sila sa nationwide. Sabihin ko ang pangalan. Ha? Takot ka ba lagi? Ang sunod, ito, sundalo. Philippine Constabulary ang pinasukan niya after PMA. Kilala ko ito si Bato. Kaya yan siya Bato. Kasi he comes from a very poor family. Ang kanilang lugar is Kabatuhan. Yung mabato talaga. Kaya the place is called Bato. It's a place before you reach Digos, Davao City, Digos, madaanan mo yung Santa Cruz Bato. Pagdating sa PMA, kasi yabang-yabang yung katawan, binubugbog ng mga upper class. But I could tell you, Bato is fundamentally honest. Lahat na pulis na dumaan sa Davao, tapos yung bata pa, malinis lahat yan. Koy, si Morente ng Bureau of Immigration, lahat yan sila. Marunong magdiskarte. Ang polis kasi kung fundamentally, kasi ang polis, may mga lechon, may mga tatanggapin nila yan. Pero kung sabihin mo si Bato maghingi, otherwise, he would not even reach in this stage to campaign. Sinong gagawang makuha ng corrupt na sundalo? But he is honest. And he is good. Sinong ipalit ninyo yan? Sino yung listahan ng mga Si Hilbay. Sus Mariusep, Ginoo. Mali pa ang tapos mahusay daw. Anong makuha? Sino pa yung isa? Si Hilbay, si Alihano. Naku. Sila ni Trillanes. Yung Magdalo, iwasan talaga niya. Bagay yung mga sundalo, hindi ko masisip. Pero nakita naman ninyo, walang ginawa. Alam mo, yung Trillanes, pali Alejano yan. Di ba iniimbestigahan nila si Anje Reyes? Chief of Staff. Tapos Department Secretary. Doon sa Senate, binastos nila si... nakanood mo kay Stevie? Anong sabi ni Danje? Your Honor, may I be allowed to explain so that I can protect my dignity? Sabi nito ni Trillanes, hoy kayo mga sundalo, makinig kayo.
Alam mo ang sagot ni Angie? No, 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 you sit down. You have no dignity. Kaya ang tao hindi nakatiis, pinaya, pumunta doon sa limbing ng nanay niya. Bastos na tao. Yung bago pa, earlier, senior niya sa PIMA, tinapik niya sa likod. Adre, magkuha ka na ng abogado. Ganon ka basto si Trillian. Kaya mga, ayawan ko kung kayo mga PIMA, mabuto ko sa unggoy na yan. Ayaw niyang aminin na yung assistant ng tatay niya sa opisina, ina-arbor siya, pagpahirapan na, pinapatawag doon sa opisina. Yung ibang kadete, mamatay na sa hirap exercise. Ang buang na Trillanes pa rin, doon lang sa kwarto ng tatay niya. Kaya ako, mga pagkataga-Mayor, kung gano'n ka lang naman, walang respeto. Sino pa ba? Hilbay. Yan pa si Tanyada. Hanggang ngayon, may mga mahuli dyan ng mga komunista, nandyan siya. Abogado, sige, abogado. Wala na trabaho kung hindi council ng mga komunista. Walang ginawa. Anong ginawa ni Tanyada? Bigyan mo ako ng isang... Hilbay. Anong ginawa ni Hilbay? Si Makalintal, yung abogado na pamarunong-marunong. Anong ginawa niyan kung hindi magdemanda ng mga opisyal? Kinsa pa ganit mo sa? Hindi ko kilala. Basta babay, ayaw ko. Wala nang siguro. Bam Aquino. Sige lang daldal, wala maring iniwan na maganda pa. Ano naman? Hanap buhay. Di kadyayan. Ang pantawid. Meron pa akong pantawid, may isa pa akong program in addition to pantawid. Alam mo bakit? Ito, mamili kayo ng presidente, congressman. Huwag kayong pumili yung mga mayaman. They cannot fathom. Sa Binisaya, di nila makabot. Tagalog, hindi nila makuha sa ilalim yung sentimento ng tao. Ako ka-stricto ko. Hindi ako tumatawa. Pero pag magdating ako mga tao, pakpak yan. Kasi alam nila. Alam ng tao yung basi kaano ka tago mo, lalabas yung pagkanatawa. Pag kayong mga milyonaryo na dati, may mga korporasyon, plantation, gagamitin lang kayo niya. Hanap kayo ng mga tao na sincero. Yun nagtrabaho na may maipakita na. Ako meron na ako, sobra na. Kung wala nga, kunting pera na lang naman ito. Rojas. Utang yan ang Rojas. Panahon ni Gloria Arroyo, Trade Secretary. Secretary of Trade. Panahon na Rojas, ano siya? Secretary of Transportation. Nung panahon, tapos lumipat siya sa DILG. Bam Aquino, di ako believe. Wala, hanggang dyan na. I would like to talk in English, and if English is what I want. Hindi tayo mabubuhay ng ganon. You know, we have to go with this project, because this project is good for the people. And ito si Shell, Jokno. Yung isa na. Well, we need
Hindi ito nagmana sa tatay. Kung ang tatay nito tigas, si W. Jokno, yun ang talagang saludo ako. Pero ito si Shell Jokno, walang ginawa ito kung hindi mag-participate ng rally. Sino ba nang maligayahan yan? 2 buwan pa lang ako, Mayor, itong mga left, itong mga yellow, itong mga tindig, itong mga kung ano-ano dyan, sumali na sa sumabak doon sa House Duterte. Sino maligayahan yan? Pati pare. Ang pare, nagmisa doon sa sana matay na si Duterte. Di ba? Yung misa na doon kay Trillanes, hindi siya makalabas ng kasama. Kaya ako naman, sabi ko, kayong mga adik na walang pera, pambili ng droga, maghanap kayo ng obispo naglalakad dyan, paluin mo ng tubo, maraming pera yan. Kaya sige, kolekta yan 3 times a week. Alam mo, bastos yan, pero inunahan nila ako. Alam mo, dapat ganito eh. They should learn a lesson. The finer points of life and law. Separation of church and state. Hindi ka talaga makabigay baski sentimos, pera ng gobyerno. Kaya kung atakihin mo ako, huwag mong gamitin itong pulpito. You go out of this pulpit and say, yung ginagawa ni Duterte masama bilang Pilipino at mamamayan dito sa Caloocan, kami tutor sa ginagawa niya. Walang silbi yan at hindi makatulong sa ating lipunan. Pero kung gamitin mo ang pulpit, simbahan, tapos sabihin mo ako, yan si Duterte, demonyo, demonic possession, titirahin talaga kita ang matatamaan. O di ba sinabi ko na sa inyo noon, umabot dito sa inyo yan, may TV. Sabi ko, kami hinihipo ng pare doon, Ateneo kami. Kami ni Dominguez, sabi ko yung kababata ko. Di ba sa Ateneo, every Friday, we go to Mass, but we have to have our confession first. Ganon sa Ateneo. Buta na palbi ng pagluhod mo na dyan. Sige ka, bless me, Father. Tapos ginayong 2 bayag mo, iniikot-ikot na sa kamay. Totoo yan. Kaya sinabi ko yan, para malaman, o nagkamali ako. Nagkamali ba ako? Ngayon, iniimbestiga na sila. Nandoon sila lahat sa Roma, dinidiscuss. Yung pang-rape. May nag-rape pa ng bata eh. We have to live. Maghanap na ako maganda dito na matulog. Bahala kayo. Bye-bye. Well, anyway, tingnan mo, pagdating sa Dubai, nag-speech si Pope. Sinabi niya yung mga Madrid, konsumo ng mga pare. O tignan mo ngayon sa CNN, lahat ng mga Madrid na abuso, naglabas, daldala na ng... Nagkamali ba ako? Kaya inunahan nila ako na... Ang last po, si Dong Mango Dadato. Si congressman. No. Ito lang ang pamilya sa Cotabato na Moro na hindi sumali dyan sa gobyerno, kalaban ang gobyerno. They always sided with government. And if anything, bakit
yung mga katulong na rin sila sa pag-ayos ng BOL para sa kapayapaan. Edukado ito, si Congressman. Ito ipalit mo kay itong si babae yan, si Romulo Makalintal. Yung igorot na mistisa doon, sige tingin. Yung mata nila, yun, ano. Takot mamatay, maganda eh. I'm sorry, but I cannot. I may be able to pass, hopefully, inshallah, God willing. Ang nanay ko Maranao, Lanao del Sur. Ang tatay ko Cebuano, galing Danao City. Pero tanungin mo ako, lolo ko in check sa nanay ng asawa ng Maranao. But my grandmother is from Bohol. My grandfather is from Cebu. Tanungin mo ako kung sino ako. Ako po'y isang Pilipino, Rodrigo Duterte. I work for the government and I work for the welfare of the people. Yan lang ang trabaho. Been mayor for 23 years. Sabi ko nga, ang congressman, then vice mayor, to my daughter, then diretso na ako sa presidency. I never, the president is a God-given gift. Tandaan ninyo yan. Ilan ang leader ko dito? Dito, si Aris lang. Wala akong leader dito. Wala akong sa Luzon, si Ami lang, Amy Marcos. Dito sa Bataan, si Obet Garcia. Tapos si Governor Ko ng Masbate. Kasi Brad, kagaya yan kaya. Kisan mo? Sa Birsosa. Kasi paglapit ko sa kanya, garin kay Duque. Bakit kung may Brad kasi? So, pag sabi Brad ng anak mo, sige, dito na lang tayo. Mindanao, dalawang gobernador lang. Wala na. Sa Cebu ni Kagawad, wala ako. Kasi sabi ko, it's a gift from God. Now, ayusin natin yan kay my gift to you is that I will work, one, to preserve the nation and two, to protect the people. Basta ako mag-warning, hindi ko na ulitin. Yung drogista, at na yung on the side, mag-hold up kayo, gano'n. Pata yung drogista, bitawan ninyo ang droga ninyo. Hindi na ako mag-ulit. Bitawan ninyo. Umalis kayo dyan. It is destructive to the people. There are millions already contaminated. And if you continue destroying my country, I will kill you. Walang ano. Totoo yan. At ikaw, kung papakainin mo ang aking mga anak ng droga, I will kill you. International Court of Justice, wala akong pakialam sa inyo. Wala ako. And even if it would cost me my freedom someday, kung talagang makulong ako, tatanggapin ko yan. Kasi ang binigay sa akin ng Diyos could only be given, ilan tayo dito, binigay sa akin. Ako pa yung pinakamalayo. I am the city that faces Australia. It's about 9 hours. Pero kung on a clear day, makita mo yung mga Australiana nakabikini, babay-babay sa beach na. Ganun kalayo yung amin.
Pero kung sabihin mo na if it's just a matter of loving my country, hindi ninyo pumatalo. I am here to die for you. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na Pangulo.